first time na mag-speak sa ating kalagitnaan. So, ready na po? So, ayan na po. Palapakan po natin ang buhay ni Sister Grace Lariba. Ang puri ng Diyos sa kanyang buhay. And good morning po sa bawat isa. And alam ko po na ang lahat ay na-bless. Amen po ba? Amen. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. No? Napaka-special talaga ng time kapag nagpupuri. Pagka yung time ng pagpupuri sa Panginoon ay talagang na-spend sa pagpupuri sa Kanya. Ibang klase talaga kapag ang Diyos ang kumilos sa pagpupuri ng bawat isa sa magkakapatid sa katawan ni Kristo. Yan po. Bago po tayo mag-start, minanayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin bilang pagpapakumbaba at pag-surrender natin sa Panginoon sa Kanyang salitang ipagkakalab sa atin sa umaga na ito. Hallelujah, Father God. Lord, we praise you, we declare your name, God. Be lifted up, Panginoon, O God. Sa iyong salita, Panginoon, dalangin po namin na kami ay matutong mabusog at kami spiritual na pamumuhay. Dalangin namin yung guidance and protection mo will be upon us, Father. At dalangin ko, Panginoon, O God, ang puso, ang isip ng bawat isa, Panginoon, O God, will be united by the Spirit of the Lord that strengthens us, Panginoon. Lord, salamat po and bless your word and help us to be Christ-like, Panginoon, O God, that through your word, Panginoon, unti-unti kaming mababago to the fullness of your grace and mercy and love, O God. Salamat po, Ama, sa Panginoon Jesus namin tagapagligtas. Amen at Amen. And po, yung topic po na ibinigay sa akin is yung let not many of you become teachers. Sa James chapter 3 verses 1 to 12, pag sinabing let not many of you become teachers, ibig sabihin po ba nun, huwag marami yung maging guro? Kasi baka iniisip nyo dapat konti lang pala yung maging teachers. Madadali tayo nun. Pero i-explain sa atin ng chapter na to, ano pa ba yung ibig sabihin nito sa Tagalog para sa clarification natin na gagawin. Then, sabi po dyan, sa study natin, sa chapter na to, first na pag-aaralan natin is yung warning against too many becoming teachers sa verses 1 and 2, and a discourse on the tameable tongue. Ibig sabihin ng untamable tongue po is yung uncontrollable tongue na ng mga sinasabi ay hindi magagandang mga bagay. And then, aware naman po tayo na sa panahon natin, maraming mga tao ang talagang ginagamit ang bibig at dila sa pagsasalita or tinatawag na verbal abuse. Verbal abuse kasi yung mga sinasabi ay hindi karapat-dapat, hindi nakakapag-uplift sa iba, kundi dinidegrade yung personality ng mga tao at mga masasamang salita na hindi nakalulugod sa mata ng tao at sa mata ng Panginoon. Aware naman po ba tayo? Hopefully. Hopefully po, kasi napakalaking bagay nito bilang isang Kristiyano. Hindi tayo pwedeng nagsiserve sa Panginoon o nagpupuri sa Panginoon tapos at the same time ay nagsasalita ng masasamang mga bagay. So, ayun po yung ituturo sa atin ngayong umaga. So, number 1 is the warning. Letter A, let not many of you become teachers. So, James does not say, let not many of you be teachers. Hindi niya sinabing marami hindi pwedeng marami ang maging teachers. Ang sinasabi po dyan, but rather, let not many of you become teachers. Maraming mga tao na hindi dapat maging guro. Magkaiba po yun Hindi po ibig sabihin na hindi marami ang dapat maging guro. Marami ang hindi dapat maging guro. Yun po yung gusto ituro sa atin itong topic na to.
This passage is not just a rebuke of those who try to be teachers before they are ready, but a warning that many should not even become teachers in the future. It is a mistake to believe that everyone should become a teacher at the same or at some point in their service to Christ. Hindi po porket nagsuserve tayo sa Panginoon, dapat na tayong lahat ay maging teachers. Yun po yung isang maliwanag na tinuturo dito sa chapter na to. Sa letter A po, Paul illustrated time and again that the body of Christ has many members and not all members do not have the same function. Isa lang po yung sinasabi dyan, maraming mga members, pero yung mga members na yun, hindi iisa ang gawain nila. Or hindi iisa ang gawain natin sa katawan ni Kristo. Hindi lahat sa worship team, hindi lahat sa CE, hindi lahat sa council. Tandaan po natin kapag lahat nandun at walang nagpupunas ng upuan ng upuan natin at nagpupunas ng sahig na inaapakan natin, napakarumi po ng simbahan. Kaya sa totoo lang po na-appreciate ko talaga sila, Kuya Louie, na talagang masikap na ginagawa yun. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga ginagamit ng mga tao sa ministry na yun. Sa Romans 12 verses 3 to 8, ito po yung sinabi niyo sa Rome. Ayan po. Wala siya dito sa ano ko, nasa PowerPoint po. Ayan. Sa Romans 12 chapter 12 verses 3 to 8. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Kaya na po magbasa ng 4, please. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So being many are one body in Christ, and individually members of one another, having gifts differing according to the grace He has given to us. Let us use them. With prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministry. Who teaches and teaching. Who exhorts and exhortations. Who gives with liberality. Who gives with evidence. Who shows mercy with truth. Nakita niyo po, sa chapter at verses na sinabi dyan, iba-iba tayo ng gampanin. At yung gampanin natin, hindi siya mananatiling gampanin. Ang bawat isa po na nakaupo at nakatayo, okay, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang gawain. At don't forget po yung sinabi dyan, let us use them. Dapat pong ginagampanan at ginagawa natin yung gampanan natin sa kaharian ng Panginoon. Sa church naman ng Corinth, tingnan po natin yung sinabi ng writer dyan. 1 Corinthians 12:31. As the body is one and has many members, but all the members of the body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member but many. If the foot should say, because I'm not an eye, I'm not of the body, is there not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as it is. And if they were all one member, where would be one? Next po. But now and still, there are many members in one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need to you, or nor the head to you. I have
are presentable parts. But God opposed the body, having given greater honor to the part which lacks, that there should be no that the members should have the same care for one another. If one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Next po. Now you are the body of Christ and members individually. And God has appointed these in the church. First apostles, second prophets, third teachers, after the miracles and gifts of faith, thus administrations, varieties, tongues, are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles, though all have gifts of healing, though all speak with tongues, though all interpret, but earnestly desire their best gifts, maybe I shall show it more extensively. Amen. So may kita po natin dyan na sinasabi talaga ng gamitin natin. Hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi siya bahagi ng katawan dahil mata lang siya, hindi siya nakakaamoy. Or whatever part of the body na sasabihin niya sa ibang parte ng katawan natin na hindi siya parte ng katawan. Pero po, isa lang po yung naisip ko nung habang binabasa natin to. Baka po kasi may nag-iisip, ako, member lang ako. Hindi po ganun. Okay, hindi po, wag po naman ganun ang isipin ng may ilan sa atin. But yung involvement na may kampanin, kung ano yung kaya natin i-offer sa Panginoon, let's offer it to the Lord. Kasi siya yung giver ng kakayanan natin yun. Remember po, isa tayong body or parte tayo ng isang body ng Panginoon. And everyone should function. Kasi isipin nyo po, pag ang brain hindi na nag-function, paano yung buong katawan? Hindi nagagana kahit yung daliri sa paa. Kapag ang panunaw sa pagkain ay hindi na nag-function, mamamatay ang buong katawan. Kapag ang isang daliri, or ano ba yung sinasabi na sa Pilipino na ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan? Tama po ba ako? Ibig sabihin po nun, kapag may nasasaktan sa isang parte ng katawan, ramdam po yun ng buong katawan natin. At kapag ang body of Christ ay nagsasuffer, nagre-rejoice, ang katawan nito ay nagsasuffer at nagre-rejoice din po. Yun ang kahalagahan ng pagiging parte sa katawan ni Kristo. Peter likewise taught that God's grace toward is manifold, multifaceted, and what we should exercise in respective abilities accordingly. Remember, we should exercise our abilities accordingly para sa pagpupuri natin sa Panginoon. Hindi po para umupo, hindi lang para makinig na makinig, but to take action sa faith natin. Kaya nga po, faith in action. Sabi sa Peter, or 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and dominion forever and ever. Amen. Actually po, wala po yan sa dito puro chapter and verses. Pero talagang mas nilagay siya sa puso ko na ilagay ko yung kung anong mismong nilalaman sa Bible. Kasi po, baka makaligtaan natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gampanin. At yung kanya-kanyang gampanin natin, hindi natin pwedeng pabayaan. Or else, it's either wala tayo sa body of Christ or maapektuhan natin
ang body of Christ. Number 4, in view of what Paul, Peter, and James wrote, we should be careful before we apply Hebrews 5:12 and 12 to 14. To mean that everyone should one day be teachers. Sabi dyan sa 12 to 14, for though by this time you ought to be teachers. Ang sinasabi kasi dyan, dapat maging teacher na kayo. Diba? You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not to solid food. So, ang gusto lang pong i-highlight yan sa verse na yan, baka po kasi i-apply, kasi ang title po natin, let not many of you become teachers. Hindi lahat ay dapat maging guro. Or marami ng mga tao ang hindi dapat maging guro. Kasi sabi po dyan na, for though by this time you ought to be teachers. Kasi ang kausap po nila ay mga guro ang karamihan. So, hindi po ina-apply yan basta-basta. Ang words po sa Bible ay binubusisi, hindi po basta-basta inaangkin lang natin na kung ano yung mabasa natin, yun na yun. Kasi baka nagkakaiba kayo ng interpretasyon. Be careful po. Letter B, why many should not become teachers? Bakit nga ba marami ang hindi dapat maging guro? Letter A, or number 1, teachers shall receive a stricter judgment. Again, a stricter judgment. Handa po ba ang mga gustong maging guro na harapin ang judgment sa kanila? There is a grave responsibility involving the teacher or teaching others. What can lead people to the truth, but we can lead people to the truth, but we can just easily lead them to error. Responsibilidad po ng mga guro ang mga tinuturuan, mga sumusunod sa kanila. Ngayon, pwede silang magturo ng tama at pwede rin maging mali. Kaya be careful po sa mga teachers natin, baka mali na pala yung tinuturo nila. Yun din po yung kahalagahan actually ng pinagpipray dapat yung mga leaders. Huwag po natin isipin na porket leader sila, kaya rin nila sarili nila. Hindi po. The more that we need to pray for them. Kasi maaaring mag-lead sila sa eternal destruction imbes sa eternal life. Kaya be careful po. Letter C, just as with the elders, Hebrews verses 13 to 17, those who teach will be held accountable if they misled others. Nalagay ko po yung verse na yun sa Hebrews 13:17. Kung gusto nyo po maging guro, wala po. Hindi na. So, sa Hebrews 13:17, ang nilalagay lang po dyan is, or ang nilalaman po niyan ay, kapag ikaw, teacher ka, at nilid mo sa mali, ang mga tinuturuan mo, pananagutan mo yun, accountability mo yun. Kapag ang mga tinuturuan mo ay napunta sa tama, victory mo rin yun. Kaya nga, accountability ng teacher yun. Number 2, because we all stumble in many things. Everyone has faults. So, we stumble in many things, like sa words. Hindi ko alam kung na-experience nyo rin to kasi sabi mo dito, everyone has faults and with many people, the proper use of tongue is a major one. Maraming tao ang hindi ginagamit ang dila ng tama. Letter B, but it takes a spiritual maturity, a perfect man not to stumble in word. Actually, sa trabaho ko po, yung mga first 4 years, ako, aminado ko, yung bibig ko hindi na kontrolado. Dumating ako sa point na nagmumura ako, nagsasalita ako ng hindi magaganda.
Pero, yun nga po, pagka nagbabasa ka ng Bible at kinukorek ka ng Panginoon sa salita niya, depende yun sa'yo kung magpapakorek ka o hindi. Nung na-realize ko, nung narinig ko yung sarili ko, habang inoobserbahan ko po yung sarili ko na konting problema at konting talagang pumipitik yung dila ko. hindi karapat-dapat. Kaya talaga, pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, guard my words, my tongue, my mouth. Kasi hindi ko na siya makontrol. And thankfully naman, na pinagkaloob sa akin ng Panginoon yun, na kahit sa work, mainit yung ulo ko, pero talagang kinokontrol na hindi na yung basta-basta magsasalita ng words na hindi karapat-dapat. Talagang at after kong magawa yun, actually po, pinagkalooban na ako ng Panginoon ng trabaho na hindi ko na kailangan sabihin yung mga salitang yun. Yung pagtapos mong matutunan yung patience and control ng time na yun, inalis na ako ng Panginoon. Imagine, kailangan mo munang i-conquer bago ka alisin doon. So, isa yun sa naging kaparaanan po ng Panginoon sa buhay ko. So, James cautions against many people trying to become teachers. This should not discourage any from trying to find out if teaching is a gift that they might have if nurtured along. But one should proceed with humility and caution. Hindi niya dinidiscourage yung mga gustong maging teacher para hindi na lang maging teacher. But yung mga talagang hinasa at talagang niready sa pagiging teacher at ay binibigyan silang idea na dapat mag-ingat at maging mapagpakumbaba. Kasi kapag nagturo ka, yung mga tinuturo mo dapat makikita din sa'yo. Number 2, the discourse on the tameable tongue. I think nilagay ko po yung meaning dyan ng tame. Sa taas po. Ayan. Tame. Ang ibig sabihin ng tame is to reduce from a wild to a domestic state, to subject to cultivation, to bring under control or harness, to deprive of spirit, humble or subdue, to tone down. So yun po yung ibig sabihin ng tame. Kanina, ang binanggit ay untamable tongue. Ibig sabihin po nun yung bibig na hindi nakokontrol at nagsasalita na ng basta-basta ng mga masasamang bagay or masasamang salita. Sa letter A, the illustration of a bit and rather, verses 3 to 4, both illustrations are used to demonstrate that a small member like the tongue can control the body. Isang example po dyan, ang sinasabi po dito ay, for clarification po, ang sinasabi po dito ay yung dila natin, napakaliit na parte ng katawan, pero kaya niyang i-lead yung buong pagkatao natin. Apektado yung buong katawan natin, yung isip natin at puso natin. First is, a bit controls a horse. Di ba po, yung mga nag-horse, inaano lang nila, may hinahatak silang tali, tapos ganun sa ng kabayo yung bit na yun. So, kapag kinokontrol sila, ganun lang yung gamit, napakaliit na bagay. Next is yung a rudder controls sa ship. Ang ship ay napakalaking barko, pero kinokontrol siya ng rudder. Diba? Ganon ka-impacting din yung dila. Kaya niyang maapektuhan yung buong pagkatao at buong katawan ng isang tao. Number 2, so our tongue controls the body. If we speak a lie, it won't be long before you find yourself living a lie. If you speak suggestively an immoral manner, it won't be long before you begin acting immorally. Kaya po, actually, ito rin yung isa sa natutunan ko na kapag ka nagsasalita, talagang pipiliin ko yung sasabihin ko. Kasi minsan, nagsasabi ka, buti hindi ako ganyan, buti hindi ako ganyan. Warning lang po, huwag niyo pong sasabihin niyo. Actually, ako kapag ka naiisip ko na buti
Mas mabuti pa yung akin kesa sa'yo, hindi ko po yun. Buti hindi niloob ng Diyos na mangyari sa akin yan. Why? Kasi baka mangyari sa akin yun. Hindi ko mapapredict. Baka 7 years na nakaraan nangyari sa akin or nagkaroon ng bad decision. So, hindi talaga kumbaga, thankful ako sa Panginoon na hindi niloloob ng Diyos yung ganon sa akin. Talagang binigyan niya ako ng warning na huwag magsalita basta-basta. Kasi nga po, kapag sinabi mo hindi ka sinungaling, baka wala pang 1 minuto nagsisinungaling ka na. Diba? Napaka-quick natin mag-judge kung minsan. The power of the tongue to direct is easily applied to the dangers of teaching. The teacher's speech can easily set the mood of the class or congregation. He can easily direct the congregation in an uplifting way, or just as easily direct the congregation in a discouraging way. So yun po yung teacher. Nakita ko po yung isang teacher na kapag hype na hype siya at masaya siya, kaya niyang pasayahin yung buong klase. Pero kapag galit na siya, nananahimik na yung buong classroom. So, ganun po ang dila natin. Malakas or malaki ang impact niya sa buhay natin. For we should not this power to direct via the tongue humble those who teach and caution the spiritually immature. Ibig sabihin po niyan, ang dila po natin ay dapat natin binabantayan, pinagpapakumbaba sa Diyos. Dapat natin iniingatan yung mga sinasabi natin. Lalo-lalo na kapag pag-guro ka na, beware, be cautious. Letter B, the illustration of a little fire. A small fire can easily cause great destruction. Totoo po yun. Kasi minsan, sa sobrang init ng panahon, isang dahon lang, di ba may mga area po na sa kagubatan, may mga area na tuyot na sobrang tindi ng araw. At kapag nagliyab ng maliit na apoy, ang isang dahon dahil sa init, nagkakaroon ng wildfire. Yun po yung, ganun din po ang dila, actually. So it is with the tongue. A loose tongue can ruin one's reputation. It can also destroy churches, families, and friends. Napansin niyo po ba na sa pagsasalita natin, bigla na lang, hindi na tayo pinapansin ng ibang tao, family natin, churches, or ng mga members sa church, or ng mga ka-workmates or classmates. Nangyayari po yun kapag nasasaktan natin sila or na-offend natin sila. Kaya dapat pong maging maingat tayo. In describing an uncontrolled tongue, James uses very vivid terms to make his point. The tongue is a fire, a world of iniquity. So set among our bodies that it defiles the whole body, that which sets on fire the course of nature, that which is itself set on fire by hell. So nakakasira ng relationship, eternal life, nakakasira po rin yan. Kapag ka masasama ang sinasabi natin, remember po na nasa mundo tayo ng maraming mga naririnig tayong salita, huwag natin i-adapt yung mga ganun. I mean po, when I say hindi ko alam kung na-capture nyo, ako na-capture ko actually. Yung distraction, yung hell, kapag namumuhay tayo sa mga salitang hindi karapat-dapat sa Diyos, eternal destruction ang nahantungan natin. Pero kung ang sinasabi ng bibig natin ay papuri sa Panginoon, eternal life naman ang ating inaasahan makuha or mapasa atin galing sa Panginoon. The difficulty
beauty of taming the tongue, verses 7 to 12. Despite being able to tame wild animals, man is unable to tame the tongue. Kayo po ba nahihirapan kayo na kontrolin ang dila nyo? Lalo na kapag galit na galit kayo, ang description po dito, it is an unruly evil. And it is full of deadly poison. Imagine, unruly evil, tas deadly poison ang description sa kanya. Kaya dapat talaga na nag-iingat tayo sa mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. I understand James to be somewhat hyperbolic here for the sake of emphasis. It is true that no man by himself can tame the tongue. Hindi natin kaya na kontrolin yung sarili nating dila. But with God's help, we can tame it. Amen po ba? Amen. Dahil sa kapangyarihan at kaluwalhatian, kabanalan ng Panginoon. Always imagine that before tayo magsasalita ng masamang salita. Imagine how holy God is. Karapat-dapat ba sa Panginoon yung mga sasabihin mo? Hindi. With God's help, we can tame our tongue. Sabi sa Psalms 141 verse 3. Sa baba to. Ayan. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Hindi po natin kayang baguhin yung sarili natin. We need God's help para makontrol ang mga salita na nanggagaling sa bibig natin. And with God's help, we must tame it. Sabi sa Ephesians 4 verse 29, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Ibig sabihin po niyan, ang mga salita na naggagaling sa bibig natin, especially Kristiyano tayo, dinideclare natin na Kristiyano tayo. Amen po ba? Dinideclare natin na Kristiyano tayo. Ingatan natin yung mga salita na galing sa bibig natin ay hindi yung ikade-destroy ng relationship natin sa iba, but yung ikaka-uplift nila. Mag-encourage sa bawat isa. I-appreciate natin yung mga ginawa nila. Kahit napalpak, biruin mo lang. Kasi kahit mabiro yun, totoo yun. Diba? Kahit mabiro yun. Actually, yung biro sa pagko-correct, hindi ibig sabihin tatawanan mo lang. Absorb it, tapos i-correct. Ganun po yun. Next is yung Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech always be with grace, seasoned with salt. Diba? That you may know that how you ought to answer each one. Hindi porket sinabihan ka ng masama, gagantihan mo na ng masama na salita, diba? Kasi karamihan ganun kaya nagkakaroon ng fuel yung pag-uusap. Kasi mga hindi magagandang words na narinig, masyado ka naging emotional, tapos gumanti ka rin ng masamang salita. Huwag po ganun. Be careful. Ang ginamit pong term dyan, seasoned with salt. Ibig sabihin, gumamit pa rin tayo ng mga salita na makakapag-lighten ng mga sinasabi natin kahit gano'n ka-intense yung gusto mong sabihin. Kapag yung words na ginamit mo ay akma, tatanggapin yan ng kausap mo. And they will accept it as a correction. Hindi pang degrade or discrimination. Hindi pagdadown sa kanila. Next, as further example of how difficult it is to tame the tongue, James uses a very common and relevant problem. Blessing God and cursing men. Ulitin ko po, blessing God and cursing men.
po tayo dito. Something we are very likely to do, especially on Sundays. We spend time to worship, blessing God. Binibless natin ang Panginoon pag Sunday. But in driving home, we might curse men. Other drivers who pull out in front of us. So, isang example lang po ito. Pero sa atin, habang pauwi tayo, ano ba yung mga bagay na, alam mo yung galing ka sa church, ang saya-saya mo, sobrang positive mo sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo, pero habang pauwi ka, tapos pagdating mo sa bahay, lalong mainit yung ulo mo. Imagine niyo po ba? Na-realize niyo po ba nangyayari yun? Ako, actually, na-realize ko. Kaya dapat talaga, na yung words natin, sinusurrender natin sa Panginoon kasi uncontrollable yun. Diba po? Racists and bigots are often guilty of blessing God and cursing men. Racists and bigots, ibig sabihin po ng racist yung nagtatangi, nandidiscrimina. Yung bigots naman po, yung halimbawa, yung religion ay iba sa kausap niya. Hindi niya pinahahalagan ang sinasabi ng kausap or sinasabi ng kausap niya dahil iba yung pananampalataya niya or paniniwala. Ganun ang bigots. So, example sila or example ito ng mga tao nagpe-pray sa Panginoon pagdating ng linggo pero pag uwi na all the way out ng buong week nagka-curse ng men or ng mga tao. Actually, isa po ito sa realization ko na tinuro sa akin ng Panginoon. There's someone, wala siya talagang nagagawa sa aking mali. Actually, sobrang na-appreciate ko siya. Pero there was a time na nilalagay sa akin yung jealous. Pero actually, nung nilalagay sa akin yung jealousy, and inaano sa akin na i-curse ko yung taong yun, ang ginawa ko po, nag-pray ako sa Panginoon. And ang ginawa ko ang sinabi ko sa prayers ko, Lord, nagpapasalamat talaga ako sa buhay ng taong to. Kasi ginagamit mo siya and you are using her sa kaharian mo ng sobrang amazing way. Alam niyo po, next noon, sobrang nabibless ako sa Panginoon. Kasi na-conquer ko yung sinasabi na kahit anong tumakbo sa isip mo at sa puso mo, isurrender mo sa Panginoon. Instead na i-bless or i-curse mo ang tao, i-bless mo siya sa paanan ng Panginoon. And more blessings ang dumating sa akin actually. Then yung next is yung sa leadership ko. Sa leadership ko, may nagawa siyang palyago actually sa akin. Then, napaka-laking bagay yung nawala sa akin. Napaka-importante sa akin. Pero, ang nilalagay sa puso at isip ko noon, magsalita ng mga bagay na hindi maganda against her. Pero ito na, Kristiyano ka. Lalabanan mo ngayon. Hindi ka magsasalita. Ang ending, nilapit ko na naman sa Panginoon. And, actually, yung taong yun, hindi niya pa rin in-accept na mali siya. Hindi po na kalungkot mang sabihin, pero natanggal siya sa trabaho niya. Sabi ko, hindi ako natutuwa na natanggal siya. Pero sa totoo lang, kahit hindi ko rin gusto na bumalik siya doon. Pero, ano pa rin yung focus ko doon is yung ginawa ng Panginoon, huwag kang gaganti. Kahit masasamang salita or masamang isip, huwag mong paglaanan yun. Offer it to God, surrender it to the Lord. Tapos siya na bahala. Kasi may lessons, kapag nagkamali ang tao at tayo ang nag-correct, hindi naman natin alam kung i-accept niya. Pero kapag ang Diyos ang nag-correct sa tao, di ba po, mas ibang klase. So no need for bad words. No need for incorrect judgment sa kanila. Number 4, but with the illustrations of spring, a fig tree, and a grapevine, James shows the inconsistency of this. What comes forth is a true indication of what is inside.
Kung ano yung nasa puso at isip natin, yun yung lumalabas sa ating bibig. Tama po ba? So dapat, maging maayos muna yung isip at puso natin para maging maayos yung lalabas sa ating bibig. Just as Jesus taught in Mark chapter 7, verses 20 to 23. And he said, "What comes out of a man that defiles a man? For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man." Kung ayaw natin mag-destroy yung buong pagkatao natin, ayusin natin, ipaayos natin sa Panginoon yung isip at puso natin. Kasi kahit gusto mong magbago, mahihirapan ka kasi tao ka lang. Pero kung gusto mo talaga magbago, ilapit mo sa Panginoon, tutulungan niya tayo. Hindi naman natin kaya yung sarili natin kontrolin. Ang Diyos ang magbabago sa atin. Despite all the praises we offer to God, it is the curses against man that reveals the true person inside. Kung nagpupuri ka sa Panginoon at kinikurse mo o pinagsasalitaan mo ng masasama o sinusulpa mo yung kapwa mo, dinidescribe nun kung ano ka talaga. That's why we need to fix our thoughts and our hearts before the Lord. Para yung praises na para sa Panginoon will uplift and edify others. I-uplift niya yung kapwa natin, palalakasin at i-develop or i-equip niya or something na makakapagpalago sa ating kapwa. Lalo-lalo na tayong mga Kristiyano din. Conclusion. Again, these examples of the misuse of the tongue should humble and caution all those who would become teachers. Again, dapat tayo maging maingat at maging mapagpakumbaba kapag tayo ay naging teacher. Hindi lahat ay para maging teacher. But they should also serve as a warning of us all, whether we teach or not, that we need to seek God's help in controlling the tongue. May David's prayer be our own. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Nawa po, ito yung pakanalisin din natin, na yung bibig natin ay maging kaaya-aya sa paningin ng Panginoong Diyos. Ayun lamang po, at maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. We bless your name, O Jesus. Holy Spirit of the living God, we come unto your very presence, O God, and acknowledge yung mga corrections mo, that we should really be humble and cautious, Panginoon, O God, sa mga sinasabi namin. And not every one of us ay dapat maging guro, Panginoon. Marami ang dapat, or marami sa amin ang hindi dapat maging guro because of the conditions, Panginoon. Lord, help us to be strong, facing the challenges, Panginoon, O God, in our lives. Help us na ikaw yung mag-control sa aming mga puso at isipan and even in our mouths. Dahil, Lord God, we need you to correct our lifestyles, to live like Jesus Christ, our Lord and Savior. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito at tulungan kami, O Diyos, na magbago. Salamat po sa iyong kabanalan. In Jesus' name we pray. Amen.